Ang kapatid na babae ng asawa ko ang nagdala ng kanyang bagong boyfriend sa hapunan ng pamilya. Siya ay lahat ng hindi ako. Mamahaling suit, kitang-kitang relo, yung kumpiyansa na galing sa taong hindi kailanman nahirapan. At mula nang umupo siya, ginawa niyang misyon na ipaalala sa lahat sa hapag na mas mataas siya sa akin. Sinabi sa akin ng asawa ko na itigil ko ang pagpapahiya sa pamilya nang subukan kong ipagtanggol ang sarili ko. Tumango ang nanay niya sa pagsang-ayon. Kahit ang biyenan kong lalaki ay mukhang hindi komportable, pero walang sinabi. Kaya ginawa ko ang gusto nila. Tumahimik ako. Pinatulan ko siyang magsalita. Pinatulan ko siyang magmayabang. Pinatulan ko siyang tawanan ang trabaho ko, ang sasakyan ko, ang buhay ko hanggang sa gumawa siya ng isang malaking pagkakamali. Binanggit niya kung saan siya nagtatrabaho. Doon ko kinuha ang cellphone ko. At ang sumunod na nangyari ay nagpapatunay sa bawat isa sa hapag na mali ang napili nilang kampo. Ako si Marco Reyes. 34 taong gulang ako at Senior Compliance Officer sa Department of Trade and Industry, DTI, sa Quezon City. Hindi glamorous ang trabaho ko. Walang gumagawa ng pelikula tungkol sa mga compliance officer. Wala kaming corner office o malaking expense account. Ang ginagawa namin ay ipatupad ang batas sa proteksyon ng consumer, imbestigahan ang pandaraya at tiyaking hindi niloloko ng mga negosyo ang mga Pilipino. Sapatos ang sweldo, matibay ang government benefits, pero hindi iyon magpapayaman sa akin. At sa loob ng 3 taon ng kasal namin ni Clara, okay lang yon hanggang sa magsimulang makipag-date ang kapatid niyang si Bea kay Victor Morales. Unang beses kong narinig tungkol kay Victor ay 6 na linggo na ang nakalipas. Umuwi si Clara mula sa tanghalian kasama ang kapatid niya na nakangiting-ngiti. Marco, hindi mo maniniwala? Nakilala ni Bea ang isang kamangha-manghang lalaki. Senior executive siya sa isang consulting firm sa Makati. May Mercedes siya, condo sa BGC, dinadala niya sa mga magagarang restaurant. Mabuti naman, sabi ko, hindi tumitingin sa report na binabasa ko tungkol sa predatory lending. Nagmukha siyang dismayado sa kakulangan ko ng sigasig. Minsan lang naman, magpanggap kang masaya para sa kanya. Masaya naman ako para sa kanya, sabi ko. Sana maging mabuti ang trato niya sa kapatid mo. Dadalhin niya raw siya sa Boracay next month, sabi ni Clara. Business class, 5-star resort. Pinadala niya sa akin ang pictures ng mga place na tutuluyan nila. Parang galing sa magazine. Sa mga sumunod na linggo, si Victor na lang ang laman ng usapan sa pamilya ni Clara. Ang nanay niyang si Patricia tumatawag palagi para mag-update tungkol sa bagong relasyon ni Bea. Sabi ni Bea kilala raw ni Victor ang alkalde. Sabi ni Bea nakasara raw si Victor ng P1 bilyong deal. Sabi ni Bea dadalhin siya ni Victor sa isang charity gala na 50,000 ang ticket kada isa. Parang lahat ng usapan ay idinisenyo para ipakita kung ano ang meron si Victor na wala ko. Nagsimula ring magkomento si Clara. Maliit na bagay muna. Dinadala raw ni Victor si Bea sa bagong steakhouse sa Makati, yung hindi natin kayang bayaran sa anniversary natin. O kaya nag-post si Bea ng pictures ng alahas na binili sa kanya ni Victor. Nakita mo ba ang laki ng diamante? Pinigilan ko ang sarili ko at nagpatuloy sa trabaho. Demandado ang trabaho ko sa DTI, lalo na nitong mga nakaraang buwan. Nasa gitna kami ng malaking investigasyon sa ilang kumpanya na pinaghihinalaan naming nagpapatakbo ng sophisticated pyramid scheme na nagpapanggap na lehitimong consulting firms. 6 oras ako sa isang linggo na gumagawa ng kaso, nagko-coordinate sa mga abogado, naghahanda para sa posibleng prosecution. Dumating ang imbitasyon sa hapunan. Gusto ng nanay ni Clara na magdaos ng family dinner para makilala ng maayos si Victor. Ang tono ni Patricia nang tumawag ay malinaw na hindi option ito. Marco, asahan ko na magiging mabait ka, sabi niya. Matagumpay at may koneksyon si Victor. Ayaw nating isipin niyang mababa ang pamilya ni Bea. Sigurado akong okay lang siya, sagot ko, kahit kinakabahan na ako sa gabing iyon. Mas direkta si Clara nang banggitin niya ito. Huwag kang magkwento tungkol sa trabaho, sabi niya. Walang gustong makarinig ng government regulations at compliance violations habang kumakain. Ano naman ang pag-uusapan ko? Ewan ko. Sports, balita,
Subukan mong maging approachable kahit minsan lang. Masakit iyon kaysa sa inamin ko. Kailan pa ako naging kahihiyan na kailangang i-manage ni Clara? Sa Sabado ng gabi, sa bahay ni na Patricia at Danilo sa Quezon City ang hapunan. 3 oras nag-ayos si Clara. Sinubukan ang 4 na damit bago piliin ang pinakamahal niya. Magpalit ka, sabi niya. Tinitingnan ang pantalon at polo ko. Nakasuit si Victor. Komportable ako rito. Marco, please, kahit isang beses lang magmukha kang successful? Nagpalit ako ng suit ko. Yung isa kong magandang suit na suot sa importanteng meeting sa opisina. 5 taon na ito at naitailor nung 5 kilo akong mas payat. Pero sapat na. Nag-drive kami patungo sa Quezon City sakay ng 7 taong gulang na Toyota Vios namin. Si Clara, paulit-ulit na nag-check ng makeup sa salamin. Pagdating namin sa bahay ng mga magulang niya, may nakapark ng silver Mercedes sa driveway, kumikinang sa ilalim ng streetlight na parang tropeyo. Ganoon nga si Victor Morales. Huli ng 20s, perpektong ayos ang buhok, suit na malamang mas mahal pa sa buwanang hulog ng bahay namin. May practice charm siya na karaniwan sa mayayaman, yung tipong magpaparamdam sa lahat na sila ang pinakamahalaga sa kanya. Pagpasok namin, siya ang bida sa sala, nakikinig ng mabuti sina Patricia at Danilo, habang si Bea sa tabi niya na mukhang sumasamba. Marco, Clara, tawag ni Patricia. Halika, makipagkita kay Victor. Lumapit kami at tumayo si Victor, nag-abot ng kamay na may ngiting nakakita ng sobrang ngipin. Marco, di ba? Marami nang sinabi sa akin si Clara tungkol sa'yo. Sana mabuti lang. Matigas at halos agresibo ang kamayan ni Victor. Sigurado, sabi niya. Nagtatrabaho ka sa gobyerno. Siguradong interesting yon. Ang paraan ng pagsabi niya sa interesting ay parang sinasabing nakakabagot. Nagsimula ng maayos ang hapunan. Todo effort si Patricia, parang sa 5-star restaurant ang mga putahe. Si Victor ang dominado ng usapan, nagkukwento tungkol sa business deals, celebrity encounters, at bakasyon sa ibang bansa. Bea, iniisip namin ang Palawan para sa New Year. Nakapunta ka na ba sa Palawan, Marco? Hindi pa. Sayang. Ang ganda doon. Siyempre, kailangan mong kilala ang tamang resorts. Yung tourist spots ay pangit, pero kung may connection ka, may private villas na hindi alam ng karamihan. May taong nag-aasikaso niyan para sa akin. Mukhang impressed si Danilo. Sarap siguro ng ganong access. Yumuko ng mapagpakumbaba si Victor. Tungkol lang yon sa kung sino ang kilala mo. Ang negosyo ay relasyon. Kapag nabuo mo ang tamang network, lahat ay susunod. Tumalikod si Patricia sa akin na may ngiti na hindi umabot sa mata. Marco, bakit hindi mo ikwento kay Victor ang ginagawa mo? Nanigas si Clara sa tabi ko. Sa DTI ako nagtatrabaho, simple kong sabi. Sabi ni Victor, nawawala na ang interes, trabaho sa gobyerno. Ano ba talaga ang ginagawa mo roon? Pinoprotektahan namin ang consumer mula sa mapandarayang negosyo, investigasyon, pagpapatupad, ganon. Tumango ng dahan-dahan si Victor, lumalaki ang condescending ng ngiti. Kaya basically, bureaucrat ka. Naramdaman ko ang kamay ni Clara sa hita ko sa ilalim ng mesa. Nagbabala na huwag makisali. Ganon siguro. Siguro hindi mataas ang sweldo, di ba? Public record ang sweldo sa gobyerno. Tiningnan ko minsan ang salary grade. Siguro 70,000, 80,000 ka lang sa isang taon. Tumahimik ang buong hapag. Namula ang mukha ni Clara. Bago ako makasagot, nagpatuloy si Victor. Huwag kang magalit. Kailangan ng lipunan ng mga taong handang magtrabaho sa mababa. Hindi lahat pwedeng maging negosyante. Tumawa si Bea. Tumawa talaga sa insulto sa asawa ng kapatid niya. Ang kumpanya ni Victor ay nakakuha ng consulting contract sa 3 malalaking kumpanya. Ibang mundo talaga. Sigurado ako, sabi ko ng kalmado. Mabilis na sumali si Patricia, pinapalayo ang usapan. Victor, ikwento mo pa ang charity gala next week. Sobrang ganda raw, masayang sabi ni Victor, bumalik sa paborito niyang topic. Dadalo ang gobernador, mga senador, CEO ng mga malalaking kumpanya sa Metro Manila. 100,000 kada pares ang ticket, pero talagang tungkol sa connections. Isang usapan sa tamang event ay maaaring magdala ng milyon-milyong deal. Yun ang hindi naiintindihan ni Marco. Sa gobyerno ka, hindi ka talaga nasa ganong mundo. Nagre-resign ka lang ng papeles
habang kami ang talagang lumilikha ng value. Mas hinigpitan ni Clara ang hawak sa hita ko. Huwag kang gumawa ng gulo, bulong niya. Wala naman akong balak. Tumango si Patricia sa lahat ng sinabi ni Victor. Sobrang ipinagmamalaki namin si Bea sa paghahanap ng ganito katagumpay. Si Danilo ay umubo ng hindi komportable, pero walang sinabi. Sumandal si Victor sa upuan, malinaw na nasisiyahan. Walang personalan, Marco, pero hindi ko maintindihan kung paano mo kaya. Trabaho 8 to 5 sa gobyerno, pagmamaneho ng ano nga ba yon? Toyota? Sabi ni Clara. Parang sakit ang dating, halos hindi sapat para mabuhay habang nakikita ang iba na umaangat. Baka mabaliw ako, siguro iba lang talaga ang wiring ng iba. May mga taong nangangailangan ng excitement, challenge, thrill ng malalaking deal. Ang iba ay kontento sa katamtaman. Nakalutang sa hangin ang salitang katamtaman na parang usok. Nakita ko ang pagkagulat ni Clara. Si Bea ay nakangiti, malinaw na natutuwa na inilalagay ng boyfriend niya sa lugar ang asawa ng kapatid niya. Mukhang nasiyahan si Patricia na para bang kinumpirma ni Victor ang lahat ng iniisip niya tungkol sa akin. Kahit si Danilo, na laging mabait sa akin, ay hindi makatingin sa akin. Victor, sabi ni Clara ng mahina. Medyo malupit naman yon. Honest lang ako, sagot ni Victor. Walang saysay na sugar coating ang katotohanan. Mabait naman si Marco, pero real talk, hindi siya kikita ng totoong pera sa gobyerno. Hindi siya magmamaneho ng Mercedes o magdadala sa Boracay o mabubuhay sa buhay na pinapatakbo namin ni Bea. Hindi naman kasalanan niya. Kulang lang siya sa drive, may mga leader, may mga tagasunod. Kailangan ng lahat para umikot ang mundo. Doon niya ginawa ang malaking pagkakamali. Ang consulting firm na pinagtatrabahuhan ko, lagi naming hinaharap yan. Tinutulungan namin ang mga kumpanya na i-optimize ang business model, i-maximize ang profit, minsan restructuring, minsan new markets, minsan creative financial engineering. Apex Strategic Solutions ang pangalan namin. Siguro, narinig mo na kami. Madalas kami sa balita lately. Narinig ko nga sila. Sa katunayan, 4 na buwan ko nang ginagawa ang federal case laban sa kanila. Nasa bulsa ko ang cellphone na may dokumentasyon na ang kumpanya ni Victor ay nagpapatakbo ng sophisticated pyramid scheme na nanloko ng mahigit 15,000 tao ng humigit kumulang fee 3 bilyon. Nagre-recruit sila ng mga tao na may pangako ng mataas na return sa investment, ginagamit ang pera ng bagong investors para bayaran ang mga nauna at gumagamit ng aggressive sales tactics na partikular na tinatarget ang matatanda at mahihina. Siguro may nagbago sa ekspresyon ko dahil napansin ni Victor. Ano yang tingin mo? Narinig mo na kami? Oo, tahimik kong sabi. Isa kami sa pinakamabilis lumagong consulting firm sa Luzon. Patuloy si Victor na hindi nakakaalam. Kakasara lang namin ng major funding round, P1 billion mula sa venture capital na nakikita ang potential sa ginagawa namin. Ang compensation ko last year ay mahigit 20 million at hindi pa ako partner. 2 taon pa, milyon-milyon na ako. Yan ang pagkakaiba ng ginagawa ko at ginagawa mo, Marco. Lumilikha ako ng value, bumubuo ako ng yaman. Ikaw nagtitipon lang ng papeles at kumukuha ng sweldo mula sa gobyerno. Mukhang nahihiya si Clara. Marco, sabi niya ng urgent. Huwag na, pero tapos na ang katahimikan ko. Sa totoo lang, Victor, may itatanong ako tungkol sa kumpanya mo. Lumawak ang ngiti ni Victor. Sige, tanungin mo. Masaya akong ipaliwanag kung paano gumagana ang totoong negosyo. Paano ba talaga kumikita ang Apex Strategic Solutions? Sa consulting fees ba o mas nakadepende sa pagre-recruit ng bagong kliyente na magre-recruit din ng iba sa multi-level structure? Kumurap si Victor. Marami kaming revenue streams. Medyo komplikado. Kaya ang mga hinikayat mong mag-join, may upfront fee ba para sumali sa program? Tama. At hinihikayat silang mag-recruit ng iba na may komisyon na malaki ang benepisyo sa nasa tuktok ng pyramid. Napatahimik ang buong hapag, nawawala na ang ngiti ni Victor. Ayaw ko sa sinasabi mo, wala akong ipinahihiwatig, kalmado kong sabi. Nilalahad ko lang ang facts tungkol sa business model ng kumpanya mo. Facts na dokumentado ng team ko sa DTI sa loob ng 4 na buwan. Namutla si Victor. Ano? Kinuha ko ang cellphone at binuksan ang file na binabasa ko kaninang umaga.
Victor Morales, Senior Vice President of Client Acquisition sa Apex Strategic Solutions, kilala rin bilang Director of Recruitment sa Internal Documents. Ang compensation ay direktang nakatali sa bilang ng bagong investors na dinala mo sa scheme. May special bonus para sa pagre-recruit ng mga higit 65 taong gulang. Sumabog ang hapag. Ano ba ang sinasabi niya? Tanong ni Bea ng galit. Nakatingin si Clara sa akin na may ekspresyon na hindi ko mabasa. Tumayo na si Victor, namumula ang muka. Wala kang karapatang imbestigahan ako personally. Hindi kita personally imbestigado, sabi ko. Ang kumpanya mo ang imbestigado ko. Nangyari lang na isa ka sa mga key players sa pandaraya na organisasyon na kasalukuyang iniimbestigahan ng gobyerno dahil sa illegal pyramid scheme, wire fraud at pag-target sa mahihina. Umiling si Patricia sa disbelief. Marco, katawa-tawa to. Matagumpay ang kumpanya ni Victor. May lehitimong investor sila. Ipinakita ko ang cellphone para makita ng lahat. Ito ang internal documents ng Apex na nakuha sa pamamagitan ng subpoena. Ipinapakita rito ang totoong revenue structure. 93% ng pera na pumapasok sa Apex ay mula sa recruitment fees ng mga bagong kliyente. Mas mababa sa 7% mula sa aktwal na consulting services. Textbook definition, yan ng pyramid scheme. Nag-swipe ako sa susunod na dokumento. Ito ang email mula kay Victor sa recruitment team niya. Binabati niya si Justin sa pag-pressure sa 72 anyos na byuda na ilagay ang buong retirement savings niya 2.5 million. Sinabihan siyang doblehin ang pera sa loob ng 6 na buwan. Sa halip, nawala lahat. Putang ina mo, sabi ni Victor, pero nanginginig ang boses. Confidential ang documents na yan. Ebidensya yan, pagwawasto ko. Sa ongoing na investigasyon mula pa noong Marso, may testimonya mula sa mahigit 200 biktima. May financial records na nagpapakita kung paano gumagalaw ang pera sa organisasyon mo. May recorded sales calls kung saan gumagawa ng false promises ang team mo tungkol sa guaranteed returns. May lahat kami ng kailangan para sa multiple felony convictions. Umiiyak na si Bea. Victor, sabihin mo na hindi totoo to. Nagte-text ng mabilis si Victor sa cellphone. Siguro tinatawagan ng lawyer. Mukhang sinampal si Patricia. Nakatingin si Clara sa akin na may bagong ekspresyon. Ang fancy condo, patuloy ko, nakalis lang, hindi pag-aari. Ang Mercedes ay naka-finance sa rate na magpapahilo sa sinumang matino. Ang Boracay trip ay binayaran gamit ang company credit card na funded ng perang ninakaw mula sa mga biktima. Ang personal bank account ni Victor, ayon sa subina last week, nagpapakita ng pattern ng pagiging sobrang gastador kaysa sa aktwal na kita, funded ng fraudulent commissions. Nagsalita na rin si Danilo. Totoo ba to, Victor? Mukha ng galit at takot si Victor. Hindi ko kailangang pakinggan to. Wala kayong karapatang pag-usapan ang ongoing investigation. Sa totoo lang, sabi ko, tapos na ang investigation. Natapos noong Martes. Naghahanda na ang Office of the Solicitor General ng indictments. 2 linggo pa siguro bago dumating ang mga ahente sa pintuan mo na may arrest warrant. Ganap na katahimikan ang sumunod. Kinuha ni Victor ang jacket niya at lumabas ng walang salita. Tumakbo si Bea sa likod niya, umiiyak. Nakaupo sina Patricia at Danilo na parang natulala. Biglang hindi na mahalaga ang masarap na hapunan. Nakatingin si Clara sa akin na parang nakikita niya ako sa unang pagkakataon. Alam mo, sabi niya ng mahina, alam mo lahat nito nang pumasok tayo rito. Alam ko na iniimbestigahan ng kumpanya niya, pag-amin ko. Hindi ko alam na gagastusin niya ang hapunan sa pagmumura sa akin at pagtawag sa akin na katamtaman. Bonus entertainment lang yon, pero pinatulan mo, sabi ni Clara. Pinatulan mo siyang ipahiya ka sa harap ng buong pamilya. Pinatulan ko siyang ipakita kung sino talaga siya, pagwawasto ko. At pinatulan ko rin ang pamilya mo na ipakita kung saan ako nakatayo sa kanila. Patricia, tumalikod ako sa biyenan ko. Sinabi mo sa akin na maging mabait ako ngayong gabi. Ayaw mong mapahiya si Victor. Natapos ang misyon. Hindi ako nagsalita habang 2 oras niyang ipinaliwanag kung gaano kawalang halaga ang career ko at kung gaano kapangit ang buhay ko kumpara sa kanya. Si Danilo sa wakas ay nagsalita. Marco, wala akong kaalam-alam. Wala sa amin.
Talaga ba? Tanong ko. Narinig niyo siyang magmayabang tungkol sa kumpanya niya. Narinig niyo siyang magsalita tungkol sa pagtulong sa negosyo na i-maximize ang profit sa creative financial engineering. Narinig niyo siyang banggitin ang pag-target sa matatanda. Lahat ng red flag ay naroon, pero masyado kayong na-impress ng Mercedes at Boracay trip para magtanong. Namula si Patricia. Hindi patas yun, di ba? Tumayo ako. Si Victor Morales ay eksaktong uri ng tao na pinipigilan ng trabaho ko. Con artist siya na nanloloob sa mahihina at ginagamit ang pera para punduhan ang pamumuhay na idinisenyo para ma-impress ang mga katulad nyo. At nang pumasok siya sa bahay nyo ngayong gabi, sa halip na magduda sa taong mukhang too good to be true, ako pa ang itinuring niyong problema dahil hindi ako nagmamaneho ng Mercedes, dahil hindi ko kayang dalhin si Clara sa Boracay, dahil nagtatrabaho ako sa gobyerno na may saysay sa halip na mandaya ng retirement savings ng mga tao. Umiiyak na si Clara. Marco, sobrang sorry. Dapat ipinagtanggol kita. Tama ka, simple kong sabi. Dapat. Umalis ako sa bahay at nag-drive pa uwi mag-isa. Sa bahay ng magulang niya natulog si Clara ng gabing yon. Kinabukasan maaga siyang umuwi. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Nagbabasa ako ng dyaryo sa sala, umiinom ng kape na parang ordinaryong linggo. Okay, sabi ko. Nakikinig ako. Mali ako, sabi ni Clara. Naupo sa harap ko. Mali ang buong pamilya namin. Naadik kami sa glamour at pera at itinuring ka namin na parang wala kang halaga. Mahalaga ako, pagwawasto ko. Pero hindi kasing halaga ng Mercedes ni Victor at fake success story niya. Napangiwi si Clara pero hindi nagmalaki. Tumawag ang nanay ko kaninang umaga. Gusto nila ni tatay na humingi ng paumanhin. Talaga ba? O dahil nahihiya sila na naloko sila? Siguro pareho, inamin ni Clara. Devastated si Bea. Talagang naniniwala siyang mahal siya ni Victor. Siguro mahal niya sa sariling paraan, sabi ko. Kayang magmalasakit ang mga sociopath. Mas inuuna lang nila ang sarili. Tahimik si Clara ng matagal. Tapos sinabi niya ang hindi ko inaasahan. Tinrato kita na parang tinrato ni Victor ang mga matatandang biktima. Ano ang ibig mong sabihin? Nagbibigay ka ng security, stability, tunay na pagmamahal, pero hinahabol ko ang fantasy ng mas exciting, mas flashy. Pinaparamdam ko sa'yo na kulang ka dahil hindi ka bagay sa materialistic na ideal na nabili ko. Umiiyak na naman siya. Sapat ka, Marco. Mahalaga ang trabaho mo. Pinoprotektahan mo ang mga tao at masyado akong mababaw para pahalagahan yon. Gusto kong manatiling galit. Bahagi ng akin ay gusto siyang paghirapan pa para sa forgiveness. Pero ang katotohanan, ang pag-amin ni Clara sa ginawa niya ay may saysay. Walang dahilan, kinikilala niya. Tinanggap ko ang paumanhin mo, sabi ko. Pero kailangang magbago, Clara. Kailangan kong malaman na nasa tabi mo ako. Kahit hindi ako ang pinaka-impressive sa kwarto, kahit may mas maraming pera, mas magandang sasakyan, o mas exciting na buhay kaysa sa akin, lalo na noon. Tama ka, sabi ni Clara. Magiging mas mabuti ako, nangako ako. Sa mga sumunod na 2 linggo, sumabog ang kaso ni Victor tulad ng hinintay ko. Inaresto siya ng mga ahente kasama ang 4 pang executive ng Apex Strategic Solutions. Isinara ang kumpanya, sinamsam ang assets at pinayuhan ang mga biktima sa claims process ng gobyerno. Naging local news ito, tapos national ng hukayin ng media kung gaano karami ang naloko. Araw-araw tumatawag si Bea kay Clara, palitan ng lungkot at galit. Paano ako naging tanga? Nakita ko ang signs, ayaw ko lang maniwala. Tumawag si Patricia para sa formal na paumanhin. Marco, mali ang paghusga ko sa'yo. Sinusubukan mo kaming i-warn sa sarili mong paraan, pero masyado akong na-impress sa maling bagay para makinig. Nag-email si Danilo na surprisingly thoughtful. Inamin niyang laging hindi komportable kay Victor, pero hindi niya pinaniwalaan ang instinct dahil mukhang sigurado ang lahat. Naging turning point ang hapunang iyon para sa pamilya ni Clara. Nagsimulang magtanong si Patricia tungkol sa trabaho ko, talagang nakikinig kapag nagpapaliwanag ako. Nagimbita si Danilo ng lunch, kami lang, at nagtanong kung paano makita ang financial scams. Kahit si Bea, pagkatapos ng heartbreak, mukhang iba na ang tingin sa akin.
6 na buwan pagkatapos, naganap ang trial. Nagtestify ako tungkol sa investigasyon, ipinaliwanag kung paano namin na-build ang case at nakita kung paano gumuho ang depensa ni Victor sa bigat ng ebidensya. 8 taon siyang naparusahan sa federal prison, katulad ang sentensya ng mga kasama niya. Binigyang diin ng judge na ang mga nanloloob sa mahihina ay nararapat sa pinakamabigat na parusa ng batas. Nasa gallery si Clara, nanonood. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ko habang palabas kami ng korte. "Ipinagmamalaki kita," sabi niya. "Hindi dahil pinahiya mo si Victor sa hapunan, bagamat inamin kong kasiya siyang panoorin. Ipinagmamalaki kita dahil mahalaga ang ginagawa mo. Pinoprotektahan mo ang mga hindi makaprotekta sa sarili. Mas mahalaga yon kaysa sa anumang Mercedes." 6 na buwan, pagkatapos noon, bumili kami ng bagong sasakyan. Wala namang espesyal, basta maaasahang Toyota na bagay sa budget at values namin. Pero isinistip ni Clara ang isang bagay. Gusto niya ng bumper sticker. Nakasulat doon, ang asawa ko ay compliance officer at bayani siya. Corny at nakakahiya, pero mahal ko. Minsan tinatanong ng mga tao sa traffic light o parking lot. Lagi sinasabi ni Clara ang kwento. Hindi ang buong kwento, pero sapat na tungkol sa kung paano ko pinigilan ang isang taong nananakit sa iba at kung paano siya natuto na ang tunay na tagumpay ay hindi sinusukat sa bank account o kotse. Sinusukat ito sa mga buhay na napoprotektahan at integridad na pinapanatili kahit ang lahat ay humahabol sa mas makintab. Madalas ko pa ring makita sina Patricia at Danilo. May family dinners pa rin, pero iba na ang atmosphere. Mas may respeto, mas tunay na usapan. Tinatanong na ni Patricia ang mga kaso ko na pwedeng ikwento. Gusto ni Danilo na maintindihan kung paano gumagana ang investigasyon ng gobyerno. Naging advocates na rin sila para sa consumer protection, nagbabahagi ng impormasyon tungkol sa scams sa mga kaibigan, at nagbabala sa iba na maging skeptical sa mga oportunidad na mukhang too good to be true. Nagkaroon ulit ng boyfriend si Bea pagkatapos. Mas maingat na siya ngayon, mas skeptical, pero mas tunay din. Sabi niya kay Clara, ang pag-aresto kay Victor ang nagturo sa kanya na mas mahalaga ang character kaysa karisma. Na ang mga tahimik, matatag na tao na hindi humihingi ng atensyon ay madalas ang talagang gumagawa ng mahalagang trabaho. Tungkol sa hapunang iyon, naging family legend na ito. Ang gabing pinatumba ni Marco ang con artist. Ikukuwento iyon ni Patricia sa mga party. Kahit iniiwasan ang parte kung saan sinabi niyang maging mabait ako at nag-alala siya sa pag-impress kay Victor. Sabi ni Danilo, alam na niya noon na may mali kay Victor na hindi ganun kagaling, pero pinatulan ko na lang. Si Clara ang nagsasabi ng pinaka-accurate na bersyon. Hindi niya itinatago ang mga pagkakamali niya o nagpapanggap na nasa tabi ko siya mula simula. Kinikilala niyang na-impress siya sa maling bagay at natuto ng mahirap na leksyon tungkol sa kung ano talaga ang mahalaga. At ako, bumalik sa trabaho sa DTI, patuloy na nagtitipon ng papeles, patuloy na kumukuha ng government sweldo, patuloy na nagmamaneho ng sasakyan na hindi magpapalingon ng ulo. Pero mahimbing ang tulog ko sa gabi dahil alam kong pinoprotektahan ng trabaho ko ang mga nangangailangan ng proteksyon. Ang tahimik, boring na trabaho na tinawanan ni Victor ay eksaktong trabaho na nagdala sa kanya sa hustisya. Minsan, naiisip ko ang hapunang iyon at kung ano ang mangyayari kung hindi masyadong mayabang si Victor. Kung magalang lang siya, tumahimik, hindi gumastos ng 2 oras sa pagpapaliwanag kung gaano siya kataas sa lahat sa hapag. Siguro mas matagal siyang nakatakas. Siguro iba ang landas ng investigasyon. Pero ang yabang ay karaniwang nagdadala sa pagbagsak ng mga katulad ni Victor. Hindi nila mapigilan. Kailangan nilang ipakita sa lahat kung gaano sila katalino, matagumpay at kano kataas sa iba. At ang pangangailangang iyon na ma-impress, ang desperate na gutom sa validation, ang nagpapahina sa kanila, nagpapamayabang sa mga bagay na dapat itago, nagpapabanggit sa pangalan ng kumpanya sa family dinner, kung saan may nakaupo ng tahimik na compliance officer na kumukuha ng notes. Kung nakakasarap sa pakiramdam ang kwentong ito, kung naalala mo na ang tunay na halaga ay hindi sinusukat sa sasakyan o bakasyon, pakihit ang subscribe button. Mag-iwan ng comment sa ibaba tungkol sa panahon na may nanaliwala sa'yo.
at pinagsisihan nila. At huwag kalimutang i-like ang video dahil minsan, ang mga tahimik sa kwarto ang pinakamapanganib. Hindi dahil marahas o malupit sila, kundi dahil kompetente sila. Dahil gumagawa sila ng trabaho na may saysay. Dahil kapag dumating ang oras para ihayag ang katotohanan, may resibo sila. At wala nang mas nakakabagsak sa isang con artist kaysa sa taong talagang marunong sa sinasabi niya. Hanggang sa muli, tandaan na ang pinaka-impressive na tao ay madalas hindi kailangang magpa-impress sa kahit kanino. Ginagawa lang nila ang trabaho, pinoprotektahan ng komunidad, at hinahayaan ang gawa nila ang magsalita para sa kanila.